Guys, kung sino man po yung sa inyo, yung sa mga nanonood po, kung sino man po sa inyo yung may mga anak na katulad ng cases sa anak ko, like special child, or kahit hindi po kapareho. Kasi ang anak ko po is isang heart warrior, no? Ang case po niya is top tetralogy of Fallot, no? So, meron po siyang 7 mm na buto sa puso, which is tapos na po yung operasyon niya twice, and like 2 catheterization, and then 3 times na po siyang naoperahan pala. Okay? So, yung pong isang malaking operasyon niya is hindi ko alam kung kailan, but sabi ng doktor is around 4 to 5 years pa. So, yun ang paghihintay namin, guys. Kaya ako nagtitiis pa po talaga dito dahil kailangan, no? Wala po tayong sapat na pera para gamitin ng anak ko kung gustuhin ko man na umuwi na ng Pilipinas at doon na siya operahan. So, hindi ko po kaya. Sa totoo lang po. Yung aking pong kinikita ay sapat lamang para sa pangangailangan din niya and pangangailangan namin, no? So, sa katulad ko po ng mga magulang na ganito ang sitwasyon kay Tutoy, willing po ako na tumanggap ng advice galing sa inyo. Kung may mai-share po kayo sa mga experience ninyo or mga ginagawa nyo para sa full recovery ng mga anak ninyo, willing po akong tumanggap ng suggestion. Yun po talagang hinihintay ko, na kung meron pa man po kayong gustong sabihin na pwede kong gawin, advice sa akin, mag-comment lang po kayo. Tatanggapin ko po ng buong puso at magpapasalamat po ako sa inyo ngayon pa lang, no? So, wag po kayong mahihiya, ano man po ang gusto nyong itanong, kung mayroon po kayong itanong, at magpalitan po tayo ng mga experience, karanasan, at saka mga kaalaman kung paano natin ma-i-improve or ma-develop yung mga skills or anumang mga bagay na dapat nating gawin para sa ikagaganda o ikabubuti ng mga anak natin. Willing na willing po ako. Ngayon pa lang po, taos-puso ako nagpapasalamat sa inyo kung sino man po ang mag-reach out sa akin at magbibigay ng payo or advice kung anong dapat gawin, no? Si Tutoy po, ngayon sasabihin ko na po lahat lahat-lahat ng regarding sa kondisyon ng anak ko, no? So, ang anak ko po is premature ko nga ipinanganak. So, na-diagnose po siyang may tetralogy of Fallot, fluffy babies. Actually, sabi po ng mga doctors before is bedridden na siya, no? So, thanks God po at hindi naman nangyari. So, naging okay naman po siya, nag-improve siya, which is lahat ng mga doctors niya is nagulat din, no? Plus, meron po siyang mild autism. Okay? Pero, salamat naman po sa Diyos dahil ang kanyang isip is malinaw po, no? Malinaw na malinaw. As in, po, kumbaga is marunong po umintindi, magaling po pumake up, lahat-lahat, no? So, self-learner din po, marunong magsulat, yan. Marunong mag-drawing, marunong mag-paint, marunong po siyang magbihis sa sarili niya, marunong siyang magsabi kung ano yung kailangan niya, kung anong masakit sa kanya, in sign language nga lang po, na natutunan niya at siya mismo ang self-learner, kumbaga po, no? Kasi hindi ko po talaga siya mapag-aral dahil lang, siyempre po, nag-iisa lang ako, hindi ko po kaya, same time nagtatrabaho ako dahil hindi naman po kami pwede mag-stay dito nang hindi ako kailangan magtrabaho, di po ba? So, yun nga po, no? At plus, bukod po sa tetralogy of Fallot, mild autism, deaf, mute, yun nga po, itong ang nasabi ko sa isang vlog ko ngayon, kahapon lang is,
meron po siyang corneal ulcer. So, nabulag na po yung mata niya that time. Na, talagang as in, nagmuti na po lahat yan. And na-recover lang that time. Pero yung pong kaliwa niya is actually aninag lang po ang nakikita. Aninag. So, alam ko po kasi parang ano yun parang similar na po sa cataract. Ganon. So, namumuti po yung labas ng kanyang cornea, so natatakpan yung pupil. Yun. So, yun nga po, sabi naman ng doktor is wala na siyang corneal ulcer. So, yun kumbaga na-expose na lang, kaya parang medyo lumaki uli yung pamumuti is dahil na-expose nga sa virus, no? Yun po ang ano niya, at saka hindi pa po siya nakakalakad talaga. So, yun po ang sa ngayon, yun po talaga ang goal ko at pinipray ko po sa Panginoon na makalakad man lang po sa ngayon ng anak ko. Kaya kahit po mahirap at alam niyo yun, yung gahol din po ako sa oras, no? Kahit po pagod, pinagtsatsagaan ko po talaga. So, ngayon nakakalakad na siya ng malayo kahit na suportado ko pa rin. Pero importante na exercise na at natuto na develop yung kanyang mga bones, ang kanyang mga paa na maglakad na ng malayo, no? Nakaka-adapt na siya sa ganong pamamaraan. And then minsan nakikita ko po talaga na yung anak ko dito is nagkukusa po talagang tumayo at maglakad. Nakagabay po yan sa mga dingding yun. So, inuulit ko po, sino man po sa inyo yung may or willing na turuan ako kung ano pang mga bagay na dapat na gawin para sa anak ko, i-share nyo kung ano yung mga experience nyo sa katulad kong mga magulang na may special child. Willing po akong tanggapin at willing po akong matutunan kung ano man po yung mga na-experience ninyo. Salamat po!